Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Paanong di tayo lingapin, kaya muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa daigdig na ito at sa buhay nating ito, maraming palatanda ang ibinibigay ang Diyos ng kanyang presensya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang awa. Naway talasan po natin ang ating pandama at ang ating pagiging mapagmasid upang madama natin at mapagtanto na ang Diyos ay nasa ating piling. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula sa sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pahiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangat na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumarag sa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga Ninive, gayon din naman ang magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Nangyayari po talaga sa buhay natin, naghahanap po tayo ng pruweba, ng ebidensya, ng palatandaan upang ating sangayunan o panaligan. Subalit may mga pagkakataon po na hindi na po ito kailangan sapagkat nagdudumilat na po, nariyan na po sa ating harapan ang mga palatandaan. Katulad na lang po ng ating buhay, yung buhay pong pisikal, hindi po yung hiwaga, yung misteryo na bumabalot sa buhay natin. Yung pisikal po natin buhay, yung ating pangangatawan, halimbawa. Sabi po ng mga dalubhasa sa medisina, pag pinag-aralan mo pong mabuti, tiningnan mong mabuti, sinuring mabuti,
ang katawan ng tao, mamamangha po tayo sa disenyo nito. Sapagkat napakadetalyado at wala pong mintis ang kahit kaliit-liitang bahagi, ang selula na bumubuo sa isang katawan. Na maraming pagkakataon po may mga bahagi ng katawan na nag-i-inspire po sa pagkakabuo ng isang instrumento. Halimbawa po ang camera. Ang ating pong mata, ang inspirasyon niyan, ang pag-capture ng liwanag. At marami pa pong ibang bahagi ng katawan. Sino po ang sino ang nasa likod ng disenyo ng katawan ng tao? Hindi po ang ating mga magulang, ang Diyos. Ang Diyos. Kaya kung ang espiritu po ng katahimikan, ng pagninilay, at patuloy na paghahanap sa katotohanan, nariyan po ang mga palatandaan at masusumpungan po natin. At sa bandang huli, ang masusumpungan po natin, ang Diyos na nasa likod ng hiwaga ng pagkakalikha ng ating katawan, ng ating pagkatao. Kasi tingnan mo po, iwanan po muna natin yung physical na aspeto ng tao. Yung kanya pong kakayahan, yung kanyang pagsisikap na mangarap, bumuo ng kapalarang o ng buhay na gusto niyang tahakin sa hinaharap. Kaya po minsan nagugulat tayo na may mga taong nakilala natin nung sila'y paslit pa, musmus pa. At nakita natin ang kasimplihan ng kanilang buhay, o sabihin na natin ang matinding kahirapan. Na kung titingnan mo po, nalilimitahan siya sa lahat dahil nga sa matinding kahirapan. Pagkain, pag-aaral, tirahan, pananamit, salat na salat. Hanggang sa naiiba-iba po tayo ng direksyon sa buhay na ito, maaring nilisan na natin yung lugar na yun kung saan natin nakilala ang ganong bata, na maaring kaedad natin, o maaring kamag-anakan pa natin. At sa paglipas ng mahaba-habang taon o dekada, muling nagsanga o nagsumpong ang ating mga landas. At ang layo-layo na po. Ang layo-layo na po sa dati niyang sitwasyon. Dito lang po, mamamangha ka. Ito po yung mga pag-unlad na sa larangan ng pananalapi o sa kabuhayan, sa katayuan sa buhay at kung ano pa. Meron pa pong isang aspeto. Yung mga taong sa likod ng kanilang kasimplihan, nakagawa sila ng mga dakilang bagay na di natin maisip halos na kaya nilang gawin yun. Wala po tayong di magagawa sa buhay na ito dahil kapiling po natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kaya wag po natin pagdudahan at wag po tayo maghanap ng kung ano-ano pa na katibayan ng patunay ng pag-ibig, kagandahang loob at awa ng Panginoon. Kaya nga po mabigat ang binitawan na pananalita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw, mga kapanalig. Ang lahing ito ay, balikan ko lang po sandali, an evil generation. Mas natatandaan ko po sa English. Masamang lahi. Masamang lahi kasi, naghahanap ka ng tanda na naririyan na. Maliban po sa hiwaga ng ating pagkatao, ng ating pangangatawan at ng kung ano-ano pa, nakita po nila ang ginagawa ni Jesus. Narinig po nila ang kanyang turo. Subalit, sabi nga po nila,
Ang isang taong walang balak maniwala, ang isang taong hindi mo makukumbinsi kahit kailan, hindi po sasapat ang santambak o sandamakmak na katibayan o patunay. Mananatili pong kapos, mananatili pong kulang. At hindi po ito naiiba doon sa mga taong sarado ang isipan. Sarado ang isipan. Ginamitan mo po ng dialogo, maayos na pagpapaliwanag, mahinahon. Kinamitan mo rin po ng mga datos. Hindi po umepekto ang lahat ng yun. Kasi nga, basta, kami ang tama, masama kayo. Basta. O kung gusto mo, eto na po ang ano niyan, pag hindi na, sa halip po natanggapin ang katotohanan, yakapin ito at palatandaan na nabuksan ang mata at isipan, magiging marahas na po yan. Ba't di na lang kaya natin daanin sa suntukan? O kaya, daanin na lang natin sa pagandahan lalaki. Tingnan mo itsura mo. Ganun na po yan, personalan na po yan. Hindi po nalalayo yung pong mga kinakapitan po nating kaisipang politikal, kaisipang kung ano pa man diyan. Ganun din po sa buhay pananampalataya. May mga taong ayaw po talagang papasukin at buksan ang katotohanan sa kanilang puso. Kaya naman po, masamang lahi ang sinabi ni Jesus. Nagpapatuloy po ang masamang lahing yan hanggang sa kapanahunan natin. Nangangamba po tayong lahat. Kaso inaalog ang buong arkipelago. Pero napag-iisip-isip po ba nating lahat na dapat maalog din ang ating konsensya sa mga nangyayaring ito? At huwag po tayo maging selective. Buong bansa po ang magsisi dapat. Kasi, bagamat hindi bilyon ang ninakaw natin, nakatitiyak po tayo sa ating mga sarili na sa isang pagkakataon ng mga nakaraang panahon, nakagawa rin tayo ng di maganda. Nakapagnakaw din tayo. Nakagawa tayo ng desisyon na kung saan, dahil hindi ito matuwid, na-deprive ng tamang mabigyan ng tamang pagkakataon at pamumuno ang mga mamamayan. Napaboran natin ang mali, ang dilim kaysa liwanag. Kaya habang nananawagan po tayo ng pagbabago, ng pagsisisi, alugin din po natin ang ating mga sarili-sariling konsyensya. Huwag lang po tayong nakatingin dun sa mga nakagawa ng karumal-dumal, kahindik-hindik na krimen. Nasabi ko nga po sa humiliya ko kahapon, tantanan na po natin ang pagtawag natin sa kanila ng buhaya. Hindi sa kinakampihan ko sila, kundi ang buhaya po at lahat ng uri ng hayop nabubusog, nakukontento. Kapag nakakain na po yan, tahimik na po yan, di na po yan gumagalaw. Nakababad sa tubig, hanggang sa oras na magutom siya muli, doon na lang siya maghahanap ulit ng makakain. Pero hindi po ganyan na nangyayari. Masahol pa po sa buhaya. Masahol pa po sa sawa. Kaya kung tutuusin, hindi nga natin alam kung anong itatawag o ipapangalan natin sa kanila. Kasi nga po, walang kakontentuhan. Walang ilalim ang kabusugan. At kapag nagpatuloy po ang ganyang sistema sa bahaging ito ng mundo, saan po tayo pupulutin? At pinupukaw din ni Jesus ang atensyon ng mga tao na sa mas nakaraang henerasyon, maraming taon na ang nakalipas, ang mga tao ng Ninive, ang reyna ng Timog, agad na kumilos
ang mga taga-Ninive dahil sa pagtuturo, pagpapahayag, pagpapaalala ni Jonas. Nauna niyang tinakasan ito. Subalit doon siya ibinuga ng isda sa dalampasigan mismo ng lungsod. Kaya wala na siya nagawa kundi sundin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Nag-ikot siya at nagpahayag sa mga mamamayan, 3 araw mula ngayon, gugunawin ang lungsod na ito. At ang buong lungsod ay nagsisi, nagsuot ng sako, naglagay ng abo, mula sa hari hanggang sa mga alaga nilang hayop. Si Jonas lamang po yung nagtuturo na yun. At nakarating sa kaalaman ng reyna ng Timog o ng Sheba na bansang Yemen ngayon, nalaganap din po ang kahirapan at kaguluhan sa bansang yan. Maraming batang namamatay sa gutom. Nakarating sa kaalaman niya tungkol sa karunungan ni Solomon. Pinuntahan niya kasi hindi siya kontento sa naririnig niya. Gusto niyang masaksihan ng sarili niya mga mata. At nakahanda po siya. May mga dala siyang mamahaling regalo para sa hari. At matapos niya pong masaksihan ito, ang nasabi niya sa kanya sarili, kapiraso lang sa mga narinig ko ang lawak at lalim ng karunungan mo. At yung kanyang dinalang handog, ibinigay na lahat, iniwan niya kay Haring Solomon. May mga chika pa nga po noon, mga kapanalig. Alam mo mga chika noon, kasi ang mga musang ay uso na po yun noon. Na itong reyna daw ito at si Haring Solomon ay nagkaroon ng ugnayan. Huwag na natin pakialaman yun. Kasi naman, si Solomon kilala po sa napakaraming karelasyon. Umabot po sa 1,000. 1,000 asawa at mga alaga na mga kababaihan na 1,000. Sa isang taon, mayroon lang tayong 365 na araw. Ano kayang ginagawa niya roon? Pero ang mahalaga po rito, napatunayan ng reynang ito na talagang hindi po fake news ang nakarating sa kanyang kaalaman tungkol sa karunungan ni Solomon. Napahinuhod, napaniwala siya. At syempre, dala-dala niya yung pagdating sa kanyang kaharian na sa bansang ito, mayroong ganitong hari na hindi matawaran. At ang karunungan po ni Solomon, mga kapanalig, hindi po nalilimitahan sa isang aspeto. Sa isang aspeto ng kaalaman na kung saan doon siya eksperto. Di po ba? Siya po, lahat po, yan man may kinalaman sa agrikultura, may kinalaman sa mga hayop, may kinalaman sa astronomy, may kinalaman sa military exploits, sa kung ano pa. Ganun po kalawak pagdating sa maayos na pamamalakad. Saan lang po siya bumagsak? Sa mga kababaihan. Yun po ang naganyang kahinaan. Napakarupok niya po pagdating sa aspetong yun. Sa likod ng kanyang malalim na karunungan na, yun naman kasi ang hiniling niya sa Diyos. Nung ang templo ay makumpleto, nagkaroon siya ng inspirasyon mula sa Diyos na humiling ka, hilingin mo, at malulugod akong ibigay ito sa iyo. Hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng kapahamakan o kamatayan ng kanyang mga kaaway, na mas malawak na kaharian at kapangyarihan. Karunungan po ang hiningi niya at sinabi niya rin na sa Diyos na, napakabata ko pa po, hindi ko alam kung paano ko pamumunuan ang bansang ito. Sana po ang ating mga leader, yun din po ang hilingin sa Diyos, karunungan. Hindi yung di pa nakakaupo, nagpaplano na kung paano huhut-hutin ang kabuhayan. Nagpaplano na kung paano i-corner ang mga posibilidad, ang budget, ang supply at ang lahat-lahat na mapunta sa kanilang pamilya. Buksan po natin, mga kapanalig, ang ating mga mata. Ang Diyos na buhay ay bahagi ng ating mga buhay. Hayaan po natin siyang kumilos. Hayaan po natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa.
ay magkaroon po ng positibong epekto sa buhay natin. Ang hinihingi pong palatandaan sa atin ng Diyos na dapat na makita araw-araw ay ang pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Ito po ay tanda na tayo'y totoong nananampalataya. Ito po ay tanda na tayo ay nagbibigay pugay sa kapangyarihan at sa karangalan ng Diyos. Lahat po tayo may kailangan baguhin at paunlarin sa ating buhay. Bawas-bawasan po natin yung nakatutok na lang tayo doon. Hindi ko po sinasabi na walang dapat managot. Kailangan po ang katarungan ni mag-ibabaw. Subalit, tingnan din po natin ang ating mga sarili. Sang aspeto po ba tayo nagkulang, nagkamali, hindi nagpabaya, at hindi nakikita ang pagkilos ng Diyos maging sa kasalukuyang panahon. Amen. Bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula at sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan, alalahanin din natin mga taong nangangailangan ng ating tulong panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang hangin ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Uminihan mo sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wiga. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon ni Kalabing-4 na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat ating lahat. isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Narito si Kristo, ang dakilang tanda ng pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapahalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng paninilang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at walang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, sa kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ng katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubusan ang kabutihan ng ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban.
Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit. Ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas na loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong mapagmahal na habag. Sa lahat ng may bigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,